Sa gitna ng mga lumalabas na balita tungkol sa posibleng paglipat ni Al Horford sa Golden State Warriors, nananatili pa ring bukas ang oportunidad para sa Los Angeles Lakers. Bagamat may mga ulat na nagsasabing may verbal agreement na umano sa pagitan ni Horford at ng Warriors, wala pa ring formal na deal na naisasara hanggang ngayon. Hindi rin tiyak kung tuluyan nang magpapasya si Horford na lumipat sa Bay Area o kung pipiliin na lamang nitong magretiro kung wala na siyang makitang sitwasyong akma sa kanyang gusto. Dito pumapasok ang Lakers, na kasalukuyang may 14 players na nasa ilalim ng kontrata at kulang pa ng isa para mabuo ang kanilang regular season roster. Ang hamon, halos $1 million na lang ang natitira bago lumampas sa first apron ang salary cap ng koponan. Kaya kung nais nilang isingit si Horford sa lineup, kailangan munang magbawas ng salary sa pamamagitan ng isang minor trade. Pero sulit ba ang ganitong galaw para sa isang 38 years old na veterano? Sa kanyang huling season kasama ang Boston Celtics, nagtala si Al Horford ng 8.6 points, 6.4 rebounds, 2.6 assists at 1 blocks per game habang may consistent role sa loob ng halos 31 minutes per game. Malaki ang naging papel niya sa depensa at sa playoff run ng Celtics patungong finals noong 2024 kung saan tuluyang nakamit ni Horford ang kanyang unang NBA championship. Bilang isang 5-time All-Star na may matatag na reputasyon sa playoffs, kilala rin si Horford bilang isang reliable floor spacer na kayang mag-stretch ng depensa kahit bilang big man, isang kakayahang mahalaga sa modernong sistema ng Lakers. Bukod pa rito, sa kabila ng kanyang edad, maaari siyang maging strategic frontcourt partner nila LeBron James at DeAndre Ayton, hindi lang bilang role player kundi bilang isang matalinong veteran presence na makakatulong sa spacing, timing at decision-making sa critical moments. Kung papaboran ng sitwasyon at piliin ni Horford ang Lakers kaysa sa Warriors o sa pagre-retiro, maaring ito na ang kulang na piraso ng LA para sa isa pang championship push ngayong season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nakunin ng Lakers si Al Horford o panahon na rin ba para magpaalam siya sa NBA? Samantala, tahimik man sa ngayon, may mabigat palang plano ang Los Angeles Lakers para sa taong 2027 at hindi basta-bastang pangalan ang target nila. Ayon sa mga ulat, pinaghahandaan na ng Lakers front office ang posibilidad na makakuha ng isa sa dalawang pinakamalalaking bituin sa NBA, si Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic. Parehong may player option ang dalawa sa 2027 at ang mas intriguing, pareho rin silang hindi pumirma ng kontrata o extension sa kanilang mga team. Kung hindi nila gamitin ang kanilang player option, magiging unrestricted free agents sina Giannis at Jokic sa taong iyon. Ang Lakers, na kilala sa malalaking galawan sa free agency, ay unti-unti na umanong nagtatabi ng cap space para rito. Ang plano, makapirma ng isang full-blown superstar na maaaring maging bagong mukha ng prangkisa kasama ni Luka Doncic. At mas lumalalim pa ang mga koneksyon. Si Nikola Jokic ay kilala bilang matalik na kaibigan ni Luka Doncic, na kasalukuyang star ng Lakers. Kung magiging available si Jokic, natural lamang na pagtuunan ito ng pansin ng Lakers dahil sa chemistry na maaari nilang mabuo ni Luka sa loob ng court. Samantala, si Giannis Antetokounmpo naman ay matagal nang nagpapahiwatig ng kagustuhang maglaro sa isang big market at kabilang sa mga pinaka-attractive na destinasyon ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Sa dami ng endorsement opportunities, media exposure at championship culture, swak na swak ito sa ambisyon ni Giannis. Kaya kung parehong available sa 2027, sino kaya ang pipiliin ng Lakers? Si Jokic na posibleng bumuo ng bagong Euro duo kasama si Luka o si Giannis na kay tagal ng target ng Hollywood spotlight? Kayo mga idol, kung kayo ang papipiliin, si Giannis ba o si Jokic sa 2027, anong masasabi nyo?